babalik sa ating serye. Pagka Sunday po at ako po ang naatasan ng mga aral ng ating serye ng pag-aaral ng mga katawagan sa mga mananampalataya. At mula po doon ay ating tinitignan, inaalam sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu ang mga bagay po na inaasahan mula sa atin. Ang mga bagay na dapat po natin ipinapakita, dapat po natin ginagawa. Sa umagang ito, tayo po ay dinala po sa liham ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na nakakaranas ng pag-uusig, na bagamat po ay sila yung mga citizens ng kanilang mga bayan, kanilang mga lugar, sila po ay nakakaramdam ng pagiging outcast. Sila po ay nakakaramdam ng pagtataboy, tila baga sila po ay mag-isa at hindi sila nabibilang sa mga lugar na yun. Isa po sa napakaraming mga bagay na ibinigay po ni Apostol Pedro upang i-encourage ang mga mananampalataya nun. At ang ating pong focus ay ang nandito po sa verse 11 ng chapter 2. So mula po dito sa dalawang pangalan na ito, marahil nung 1678, may buhay na po ba nun dito? 1678. Meron pong isang mahilig magbutinting na naging mga ngaral. Ang pangalan niya po ay John Bunyan. At siya po ay naglathala ng isang libro at sinulat niya po ito sa isang cold English prison. Bakit po siya nasa kulungan? Sapagkat siya po ay nagkasala at ang kanyang kasalanan ay pangaral ng Ebanghelyo nang wala pong approval ng kanila pong state, ng kanilang bansa. At marahil ito po ay naging kanyang encouragement nung siya po ay nakaranas ng pagiging alien, pagiging stranger sa kanyang sariling lugar, because he was doing something for God. At ang libro po na kanya pong sinulat, ang title po nito ay The Pilgrim's Progress. At ito po ay ang one of the best-selling books in history. Sabi po ng iba, second to the Bible. For hundreds of years, ito po ay isa sa mga pinagkukuhanan ng encouragements ng mga Christians next to the Bible. Ito po ay widely read. Marami ang nakabasa sa mga bansa po na nakakapagsalita ng English. At ano po ang tema ng librong ito? Ito po ay tungkol sa paglalakbay. Tungkol sa paglalakbay ng isang tao na ang pangalan po ay Christian, kung saan po ay kanyang iniwan yung kanyang pong bayan. Ang bayan po niya ay City of Destruction, ang pangalan po ng bayan na yun. At siya po ay naglakbay sapagkat nalaman niya po na ang City of Destruction is doomed for destruction. At siya po ay naglakbay sa kanya pong bagong tahanan, na ang pangalan po ng bayan na yun ay Celestial City, na kumakatawan po sa langit. Sa kanya pong paglalakbay, napakadami po na kanyang hinarap, napakadaming mga patibong, mga temptations, marami po siya makinaharap na mga kaaway, kalaban, mga pagsubok. Marami po sa kanya ay tinuring siya na mangmang sa kanyang desisyon. Siya po ay sinaktan. May mga pagkakataon po na siya po ay hinikayat upang bumalik sa kanya pong unang lugar. But he pressed on. Siya po ay nagpatuloy sapagkat alam niya po hindi niya na po tahanan ang City of Destruction. At alam niya na po na ang kanyang tunay na tahanan, yung kanya pong pinupuntahan, the Celestial City. At for hundreds of years, mula po 1678 hanggang sa early 90s marahil, ito po ang isang dominant picture ng buhay ng mga Kristiyano. Ito po ang kanilang pinangahawakan na kanilang pangalan. Sila po yung mga manlalakbay. They are pilgrims just passing through this world on their way to heaven. Ngunit sa kasamaang palad po, hindi na po ganoon ang karamihan ng mga Kristiyano ngayon.
Wala na po yung larawan ng paglalakbay. Wala na po yung larawan na dadaan lamang sa mundong ito. The version of Christianity today is often focused on the here and the now. Ano na yung mga tinatanong ng mga Kristiyano? Tatanungin nila, ano ang para sa aking kinabukasan? Ano ang may bibigay niyan upang ako'y maging matagumpay? How will that help me in my career? Yun na po mga katagang namumutawi sa kahit mga pangangaral ng mga bawat Kristiyano. Yun na po nakikita nating sentimiento nila. Ano po ang hinahanap nila sa mga iglesia o kahit sa Diyos po mismo? How will you help me feel fulfilled? Lahat ng mga bagay sa ngayon, yun ang gusto nilang makuha. Yun ang gusto nila pong pagtuunan ng pansin. Ngunit ang langit, ano na po ang langit sa atin? Ano na po ang langit sa panahon ngayon? Nice bonus. Dagdag na bonus lang. At the end of our journey. Ngunit yun po dapat ang ating pong tinatahak. Yun po dapat ang ating tinitingnan. Pinapanabikan. At ano na po ang kamatayan? Hindi na po ito pintuan ng walang hanggan. Ngunit ito na po yung tinuturing kahit ng mga Kristiyano that is the greatest enemy. Na kahit na at the expense ng pananambahan, they will do everything to postpone it. Kaya nga pag napagod sila, may sakit, anong gagawin? Hindi mag-church, magpapahinga, sapagkat they don't want to die. They treasure their health more than the things na naghihintay sa hinaharap. Ano na po ang view about death? It is something that must be postponed at all cost. Ilan po sa mga mananampalataya ngayon at kahit sa atin ay makakapagsabi po that to live is Christ and to die is gain. Ano na po ang laman ng mga panalangin? Pahabain ang buhay. Bakit? For the sake na humaba pa ang buhay sa mundo. Hindi para gumawa pa ng mas maraming bagay para kay Kristo. Ang tuon na lang ay ang ngayon. Ilan po sa atin nakabasa ng librong The Pilgrim's Progress? Tayo ay pamilyar sa larawang ito, but do we truly understand it? Do we truly appreciate it? Ang larawan po bilang mga manlalakbay, ito po'y binigay na larawan ni Apostol Pedro upang i-encourage ang mga mananampalataya. Malinaw po ang bersong ito. The Apostle Peter cuts through our short-sightedness. At tayo po'y kanyang pinapaalalahanan kung sino tayo, kung taga saan tayo, at kung anong ginagawa natin dito sa mundo. With compassion, he tells us, "Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul." Mga kapatid, ang ating pong pangalan, sabi po ni Apostol Pablo, sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, tayo po ay mga strangers and pilgrims. Pwede niyo pong ilabas yung Tagalog ng verse 11. Tayo po ay mga strangers and pilgrims. Nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Ito po ay ating identity. At mula po sa identity nito, makikita po natin na may tatlo po tayong bagay na hindi dapat kalimutan. 3 unforgettable truths about us. Tatlong realidad na hindi po dapat nawawala sa ating mga isipan. Hindi po nawawala sa ating tingin. Ito po dapat ang maging angkla ng ating pamumuhay as we journey until we get home. So sinimulan po ni Apostol Pablo ang talatang ito with our identity again. Sabi niya po,
At dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Katulad po ng ating nabanggit kanina, ang mga sinusulatan po ni Apostol Pablo ay hindi mga tao na Apostol Pedro ay hindi po mga Kristiyano na nagbabakasyon lamang, na nangingibang bansa lamang. The people he was writing to were men and women slandered by their neighbors, marginalized in society, and persecuted for their faith. They were aliens. Hindi lang po sa kanilang lugar, maging sa kanilang mga pamilya. Sila po'y tinatakwil. Sila po'y iba. At para sa kanila, yung mga salitang stranger and pilgrim ay hindi lamang po isang metapora, kundi realidad ng kanilang araw-araw na pamumuhay. They are the misfits in their neighborhoods. They are the outcasts in their workplace. They were misunderstood by their rulers. Ang sinabi po ni Apostol Pedro, that's exactly who you meant to be. Who you are meant to be. To be misfits, to be outcasts. Yun yung kanilang nararamdaman. At sinabi po ni Apostol Pedro, yun talaga kayo. Yun dapat kayo. Yun ang identity nyo. That's exactly who you are meant to be. If we rephrase, you are strangers. You are pilgrims. And you don't forget it. So ano po unang bagay na dapat po nating hindi malimutan mula po sa mga pangalang ito? We're supposed to remember who we are. So we don't forget who you are. Don't forget who you are. Ang salita pong stranger ay mula po sa Greek word na paroikous. Ang ibig sabihin po nito ay walang tahanan, walang tirahan. A stranger is someone without a house. He resides in a land that is not his home. Yung kanya pong tinitirhan ay hindi po kanya. Hindi kanyang tirahan. At para po ibigyan ng emphasis kung anong klase dapat ano pong klase ng pamumuhay dapat ang meron ng Kristiyano, ginamit niya rin po yung salitang pilgrim. Mula po sa Greek word na parapidemus. Na ang ibig sabihin po ay walang kamag-anak, without kin. Ibig sabihin po yung lugar na kanya pong kinabibilangan sa kasalukuyan, hindi po yung lugar na kanya pong pinanganakan, wala po siya mga kamag-anak doon. He journeys among people who is not his true family. At kung inyo po pagsasamahin nito, may kita po dapat natin ang larawan ng isang tunay na Kristiyano. Ano po ang sinasabi ng Apostol Pedro when he called his readers strangers and pilgrims, and an extension, tinatawag niya po ito sa atin. Sinasabi niya po, you don't belong here. Hindi ka taga dito. Ikaw ay malayo sa iyong tunay na tahanan. And you are headed toward a better one. Sabi po ni Charles Spurgeon, to the true Christian, sa mga tunay na Kristiyano, ang mundo po ay foreign. This world is a foreign country. He is a citizen of heaven. Therefore, a stranger sa mundong ito. Hindi po siya taga dito. Siya po ay foreigner. Ang tunay na Kristiyano ay foreigner sa mundo. Isipin niyo po, balikan natin yung mga larawan na naalala natin sa mga napanood po natin ng mga palabas. Ang isa pong manlalakbay ay for some time tumitigil po sa mga tuluyan, sa mga inn. Ngunit hindi po nangangalog sa pagkakataon na yon sa kanyang paglalakbay, tumigil siya sa isang panuluyan marahil upang kumain, magpahinga, magpalipas ng gabi o kaya naman po maglinis, maligo. Ngunit hindi po ibig sabihin nun, doon na siya titira.
Hindi po ibig sabihin nun, aangkinin niya na kwarto na kanya pong inupahan. Lalagyan niya na ng disenyo. Kukuha na siya sa IKEA ng mga furnitures at ilalagay niya doon. Hindi po ibig sabihin nun na siya po ay siya po ay manlalakbay. Ibig sabihin nun, bibili na siya ng property sa lugar na yon. Bakit hindi po? Sapagkat kinabukasan, itutuloy niya yung kanya pong paglalakbay. Sapagkat hindi po yun ang kanyang tirahan, and he will not stop his journey until he gets home. His real home lies elsewhere. Yun po yung larawan na ipininta po ni John Bunyan sa kanya pong libro, The Pilgrim's Progress. Again, yung taong nagngangaling si Christian, who left the city of destruction because he knew judgment was coming. At ano po naging response ng mga tao, even while he's at that city, and all throughout his journey? Katulad ng ating nasabi kanina, ang mga tao po, siya po ay inuyam, inasar. They mocked him. Tinawag nila siyang mangmang. At kanila pong paulit-ulit na inanyayahan, tinukso, na siya po ay bumalik, manatili sa kanilang lugar. Ngunit katulad ng ating nabanggit kanina, Christian Preston! Sapagkat hindi po yun ang kanyang tahanan. At siya po ay isa lamang manlalakbay. Hindi siya titigil sa kahit anumang stop at doon na mananatili for good, because he knows he is bound for Celestial City, his true home. At yun po dapat ang buhay ng bawat mananampalataya. Yun po ang identity of every believer. We are only pilgrims in this world. This world is not our home. Amen. We're just a passing through. Ngunit, katulad nga po ng banggit natin, there's a big tragedy right now. Maraming Kristiyano, marami rin sa atin, hindi ko po alam, who have forgotten their identity. They have forgotten na hindi sila nakatira dito. They have forgotten na sila po'y manlalakbay. At yung kanila pong panandalian, temporal na tinutuluyan, doon na po nila ginugol ang kanilang lahat ng lakas, lahat ng panahon. They have turned yung kanilang pinanunuluyan to a mansion. They have mistaken the layover for a destination. And they buried their roots deep in the soil of a world that will one day burn. Mga Kristiyano, ngunit lahat ng focus, ambisyon, lahat nakatuon sa nandito, sa ngayon, sa pisikal, sa temporal. May isang mga ngaral na nagbabala, sabi niya po, the more at home you are in this world, the less at home you are in heaven. Hindi ibig sabihin hindi ka napupunta ng langit, ngunit ang ibig sabihin po nito ay nawawala na yung desire, nawawala yung looking forward, yung excitement, your joy, your hope. Sapagkat masyado ka nang nakatingin sa temporal. You're more at home in this world. Kaya nawawala na nawawala na yung desire to press on. Sapagkat nakalimutan na ng Kristiyano kung sino siya, kung ano siya. And how many of us
have confused the temporary with the eternal. Ilan sa atin ang patuloy na ginugugol ang ating buhay, pahiram na buhay ng Diyos, para sa mga bagay na darating ang panahon susunugin, susupukin ng apoy. Hindi nga yata magtatagal ng 10 taon. Ilan sa atin ang namumuhay na tila baga yung citizenship paper natin ang nakalagay, citizen, mamamayan ng planet Earth, mamamayan ng lupa. Dapat ang nakalagay ito yung mamamayan ng langit. Ilan sa atin pursue earthly wealth at tinatalikuran, kinakalimutan, pinapabayaan, mag-ipon para sa walang hanggan. How many of us chase earthly recognition? At ang naghihintay sa atin, disappointment ng master sa langit. And how many of us ang hinihiling, ang ninanais kunin, makamit ay earthly comfort. As if yun na po yung tunay na comfort, tunay na peace, tunay na ending na pwedeng madating na isang tao. Ilan sa atin ang may spiritual amnesia, nakakalimutan kung sino tayo. To forget that we are pilgrims is to betray our true home. Ito po yung pamumuhay na katulad po ng pinamuhay ni Demas, who forsook the Apostle Paul sapagkat he loved this present world. How many of us have loved this present world? Are loving this present world. Hindi porket nakaupo ka dito, hindi porket nakatayo ako dito, hindi porket nandito tayo, tama yung ating prioridad, tama yung ating pagkilala, tama yung ating focus, tama yung ating pananaw. Ngunit lahat po yun ay mare-reveal sa harap ng Diyos. That's why we ought to be reminded sa pamamagitan ni Apostol Pedro to remember who we are. Kung sino tayo. Sino po tayo? Hindi po tayo taga dito. Hindi po tayo turista. At tayo naghahanap ng entertainment. Hindi po tayo immigrant, naghihintay ng papel pumasa yung papel. At dito na tayo titira. We are not exiles na wala po tayo pinangahawakang pag-asa. Maybe we are exiled because of our faith, but we are not without hope. Kaya po hindi lang tayo mga inabandona, hindi po tayo inabandona. Ang tawag po sa atin ay mga manlalakbay. Wala pong manlalakbay na paikot-ikot, walang destinasyon. Ang ibig sabihin po ng manlalakbay ay isang tao na naglalakbay patungo sa espesipikong landas, patungo sa espesipikong lugar. And that's who should we be? At kung ating po malilimutan yon, kung ating nalilimutan yon, at kung ating pong pilit na tinatanggihan yung ating tunay na kalagayan, tayo po ay nabubuhay, tayo po ay gumugugol ng oras para sa wala, para sa mga bagay na masisira, walang hanggang value. At ano po naghihintay sa langit? Abo.
Pag dinarang sa apoy yung mga gawa, abo. So that's why we have to be reminded. Don't forget who we are. So notice with me, si Apostol Pedro po, kanya pong itinuloy, yung verse 11, ng ganito, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Aparte po ito ng talata ay nagpapakita po sa atin ng realidad. Atin na po itong nakita sa mga nakaraang mga pag-aaral. But again, we are to be reminded at kaakibat ng pagiging ating mga manlalakbay, we ought to be reminded kung ano po, kung nasaan po tayo. Ang mundo po is not a neutral ground. This world is not a park for leisure. Ito po ay hindi entablado para sa ating entertainment. It is not a resort for comfort. The Apostle Peter says it plainly. Kung ating pong i-rephrase, the pilgrim's life in this world is a battlefield. And the moment that you forget that, you are already defeated. Kaya po ang ating pangalawang reminder, don't forget where you are. Notice with me kung ano po yung pagka-describe ni Apostol Pedro. How does he describe fleshly lust? Hindi niya po ito sinabi pang-asar sa kaluluwa. Bother to the soul. Or trouble to the soul. Ano po ang sabi niya? They war against the soul. At malinaw po yung vocabulary na kanya pong ginamit. It is a vocabulary of combat. Pag sinabi pong digmaan, pakikidigma, ito po ay madugo. Ito po ay hindi nakakapagod. Ito po ay, ibig sabihin po nito ay kawalan ng awa. War is bloody. War is relentless. War has no mercy. At yun po ang larawan ni Apostol Pedro. Hindi lamang po sa laman, kundi sa kasalanan. He is basically saying to us that sin is not playing games with us. Ang kasalanan, ang pita ng laman, ang mundo, si Satanas, they're not playing games with you. Sin is not harmless. And sin, Satan, and ourselves are plotting our destruction. Yung ating ikasisira, ating ikalulugmok. At tunay po itong naunawaan ng mga original recipients of this epistle, sapagkat they are already under pressure from the outside. They were mocked. Again, they were slandered, minamaliit. They were falsely accused. They were persecuted. Marahil iba sa kanila ay pinatay. Ngunit hindi po yun ang babala ni Apostol Pablo. Hindi po yung digmaan laban sa mga mga bagay sa labas. Mga outer factors. Ano po ang babala ni Apostol Pedro? The Apostle warned them that the greatest danger was not outside Rome's court. Hindi po sa Roma o yung mga tao sa Roma. Ang tunay po na danger is what is inside their own hearts. Ang tunay po na dapat maging wary, mapagbantay, mapagmatsyag ay yung kanila pong puso, was inside their own hearts. Marahil po yung mga kaaway, they may kill the body. Ngunit po yung kaaway na pinababala, na nagbibigay babala si Apostol Pedro, ito po yung mga kaaway that if unchecked,
ay magkakaroon po ng malaking epekto sa atin spiritually. Enemy that if are left unchecked, unchecked desires, unchecked lust, unchecked sin, will drag the soul into ruin. Kaya po ano po sinabi ni Apostol Pedro? To abstain, to resist and fight. Ang ibig sabihin po, sabi po ni John Owen, ang mga mananampalataya dapat daw po is to be killing sin. Kasi kung hindi po natin pinapatay ang kasalanan, ang laman, sin will be killing you. Sisirain ang iyong identity, ang iyong testimony, ang iyong kagalakan. And if we let that happen, there will be no peace. There are no peace. Wala pong kapayapaan when it comes to dealing with sin. Wala pong ceasefire. It's either you kill sin or sin will slowly kill us. Kaya hindi lang po ito larawan ng paglalakbay, kundi larawan ng paglalakbay in an enemy territory. Lahat po ng sulok, maaaring may kalaban na lumabas. Lahat na may pwedeng pagtaguan, it can be an opportunity for ambush. Every shadow may conceal a thief. At ang manlalakbay that walks through the enemy territory cannot walk so carelessly. Hindi pwedeng magpabaya. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Hindi pwedeng tatanga-tanga. Lahat ng mga hakbangin ng manlalakbay na ito is to be taken with vigilance. Hand ready to draw sword. Laging suot ang kanyang baluti. At yan po ang tunay na buhay ng Kristiyano. Isa sa mga kwento po sa Pilgrim's Progress, o yung kanya pong pag-picture po ni John Bunyan sa lugar na kung tawagin po ay Vanity Fair. Vanity Fair. Kumbaga sa Facebook Market, ito po yung marketplace na pisikal. At ano po ang binibenta dito? Sinful pleasure. Kalayawan. Kayamanan. Lust. Pride. Status. And earthly comfort. And in that time, si Christian po ay may kasama, si Faithful. Sila po ay napadaan lamang doon. And this place, they tempted these two. At nung sila po ay tumanggi to buy anything na ino-offer ng lugar na ito, of this place called Vanity Fair, everyone would mock them. Lahat sila ay uuyamin. Pag sila po ay inusig, sila po ay binubog, sila po ay kinulong. At si Faithful po ay kanila pong pinatay. Bakit po? Because there is no peace with sin. And these pilgrims refused to make peace with this fear. Sapagkat alam po nila, hindi po ito ang kanilang tunay na tahanan. Sapagkat alam po nila, ito po'y gawa ng kalaban. Sapagkat alam nila, they were just passing through. At yan po ang larawan ng mundo. The world is a vanity fair. Ngunit ilan po sa atin, katulad ni Christian and ni Faithful, who resist lahat ng ino-offer ng mundo. O ang ilan po sa atin, nagsha-shopping. Hindi natin maiiwasan to pass through this path. Ngunit ilan po sa atin
nag-camp na para bumili. Nag-avail na ng mga promo in this Vanity Fair. Matatawag po natin ito na isa lamang po ang salita na pwede po natin matawag sa bagay na ito, disaster. Sa panahon natin ngayon, many Christians live as though they are on a playground and not a battlefield. Ano ang tingin nila sa kasalanan? Bagay na pwedeng pagtawanan, katawa-tawa, pwedeng gawing biro. How many of Christians today flirt with temptation? At minamaliit o iniisang tabi yung kaseryosohan ng kasalanan. How many of us excuse habits, mga masasamang gawain that should have been crucified in the cross? Kaya marami ang nagtataka, bakit ang panahon ngayon, maraming Kristiyano are spiritually weak? Bakit ang mga panalangin ay walang laman? Hindi sinasagot? Bakit yung mga worship? Bakit yung pagluluwalhati, pagpuri, pagsamba ay self-focused, people-focused? Wala na yung Diyos. At bakit yung witness ng mga nagsasabing Kristiyano have no power to change lives? Isa lamang po ang makikita natin na dahilan, sapagkat wala pong nanalo sa labanan by pretending na wala pong labanan. No one ever won a fight by pretending there was no fight. Nagpanggap na walang giyera. Nagpanggap na hindi totoo yung pakikipagbaka. And no one ever won that battle. It is a battle doomed to fail. Ilan po sa atin have grown comfortable? Asan po tayo? In an enemy territory. Ilan po sa atin ang komportable sa lugar ng kaaway? How many of us have feast our eyes on filth? And then we wonder why our soul feels polluted. How many of us harbor bitterness and wonder why is there no peace? How many of us chase pleasure and wonder bakit parang hindi ako nananabik sa walang hanggan? They wonder why eternity feels unreal. Sapagkat hindi po tayo pwedeng makipag-ayos, bati. We cannot make peace with what Christ died to destroy. Again, si Kristo po'y namatay para sa kasalanan. And we cannot make peace with sin because of that. Di po ba isa sa mga kasabihan natin kung naririnig mula sa ating pastor is that sin will keep us from the Bible and the Bible will keep us from sin. Meron din pong similar na kasabihan si Charles Spurgeon, sin will either keep you from prayer or prayer will keep you from sin. Kaya wala nang kapangyarihan sa atin, wala na po sa atin yung pananabik sa pananalangin because sin have dulled our appetite for prayer. Wala na po binago na po ng kasalanan yung ating panlasa para sa salita ng Diyos, yung ating pursuit for holiness. Kung ganito po ang siste,
Iniisip lang natin we are comfortable in the enemy territory. We pretend hindi po tayo tunay na manlalakbay, but rather we are prisoners of war. Mga pinalaya na sa kasalanan, ngunit bumabalik pa din sa kasalanan. You are prisoners of war pretending to be pilgrims. Kaya po we are being admonished to abstain from fleshly lust. Abstain, ang ibig sabihin po nito is to hold yourself away from. Kaya hindi po pwedeng nakikipaglaro sa kasalanan. We are to run away, flee from it as far as we can. Wala po tayong itatago na ating tinuturing na mga maliliit na kasalanan. We have to throw them away. Ito po ay dapat ating isuko sa Panginoon at ipako sa krus. There are no excuse na katanggap-tanggap to keep any of it. We are to abstain from all of it. Bakit po? Bilang mga manlalakbay, we don't need extra baggage. And these are extra baggages. Hindi lamang po mga baggages, ito po yung mga tanikala na nagiging dahilan po upang hindi po mag-progress ang ating pong paglalakbay. Kaya ang mga storya ng ibang mga Kristiyano is not the pilgrim's progress, but there's no pilgrim's progress. Sapagkat they keep sin. They let sin stop them. Ang kasalanan po ay katulad po ng bato sa loob po ng ating mga sapatos. Hindi lamang po nito pahihirapan ang ating paglalakad. Marahil ito po, it will be a way to injure us or to cripple us. It will make the journey unbearable. Yun po ang ginagawa ng kasalanan sa mga manlalakbay, mga tunay na manlalakbay. At kung ating pong nais tapusin yung ating paglalakbay in a strong note, we must lay all of it aside. We must abstain from fleshly lust. Kailangan po itong marinig, mabasa ng mga original readers, because Rome dangled pleasures. Sila po ay binibigyan ng patibong old pleasures that they have encountered, experienced before. Ito po ay upang sila po ay manumbalik, ibalik sa pamumuhay na kanila po ng tinalikuran. To lure them back into idolatry and compromise. At ganun din po ang dahilan bakit po natin kailangang malaman ang mga bagay na ito, why we ought to be reminded. Because we are also in need of reminder. Because our culture right now does the same. At hindi na kailangan makarinig pa ng mga ibang mga ngaral, false preachers. Hindi na kailangan magpapasok pa ng mga ibang magbabahagi ng ebanghelyo. Hindi na kailangan ng mga false preachers makapasok sa iglesia, sapagkat ang mga mananampalataya ngayon, they let them through their houses sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone. Sa pamamagitan ng kanilang mga binabasa. This culture does the same. This culture lures back the Christian back into idolatry and compromise sa pamamagitan ng ating mga nakikita, naririnig. They offer what we desire and they give us endless distraction. So ang panawagan po sa atin
sa ating pong hindi kalimot kung nasaan po tayo, ang panawagan po sa ating gumising! Isuot ang ating baluti! Huwag bitawan ang ating espada! As we travel into this world toward the next! Because we are in war! We are waging war against sin! Ang mga mananampalataya po, again, we are not on vacation. We are pilgrims. But we are pilgrims at war. Amen. Don't forget who we are. And also, equally important, don't forget where we are. We are in a battlefield. At sa bawat mga pagkakataon tayo nagpapabaya, inch by inch, we let the enemy into our hearts. Inch by inch, hindi natin mamamalayan. Katulad ni Samson, eventually, the power will not be there. We'll feel joyless. We'll be powerless. That's why pilgrims, strangers, do not forget where we are. And lastly, if we are called strangers and pilgrims, katulad ng ating definition kanina, ibig sabihin, hindi tayo taga dito, but we are headed towards somewhere else. A pilgrim without destination, mga kapatid, is not a pilgrim. Ang malalakbay po na wala pong destinasyon na pupuntahan ay hindi po manlalakbay. Ang tawag po do'y ligalig. He's just a wanderer. Lagalag. Ngunit mga kapatid, tayo po hindi mga lagalag. Tayo po yung mga manlalakbay. Amen. That's why we are not to drift outside ng direction natin pong pupuntahan. Tayo po ay hindi po naglalakbay na bahala na kung saan pumunta. Pilgrims are with direction. And therefore, we ought to press forward sa ating pong direction. And for us to press forward to that direction, ang huli pong paalala sa atin is to not forget where we are going. Ang manunulat po ng Hebrews natin pong pinapaniwalaan na si Apostol Pablo makes it crystal clear when he was speaking of the faithful. Sabi niya po sa Hebrews 13:14, hindi pong buksan. Hebrews 13 verse 14. Diyan na po. Amen. Reading, begin. For we are in a continuing city, but this is one to come. So ano po ibig sabihin dito? Ito po yung mundo natin kinagagalawan. No matter how much it dazzles, gano'n man katingkad, gano'n man karikit, no matter how much this world offers, this cannot be our permanent address. Amen. We seek one to come. Hindi tayo dapat okay na nandito tayo. Hindi dapat tayo kontento on what we have right now. This earth cannot be our permanent address. Katulad po ni Abraham sa verse 10 ng chapter 11. Ang sabi po doon, Abraham looked for a city. Pinangako, galing po siya sa isa sa mga unang civilization. And God called him to go to Canaan. But even though alam niyo po mayroong promised land ng Canaan, sabi po daw ni Abraham,
in chapter 11 verse 10 ng Hebrews. Diyan na po. So simulan po natin sa verse 8. Reading begin. By faith, Abraham, when he was called to go out to the place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. God had promised him the promised land. Pero ano pong nilulook forward ni Abraham? A city which had foundations, whose builder and maker is God. Katulad ni Abraham who was promised Canaan itself. Nawa tayo pong mga manlalakbay, look beyond it. Atin po dapat pinamumuhay kung ano po yung sinabi ni Apostol Apostol Pablo, sa Philippians 3 verse 20. Ilan sa atin ang makapagsabi at mapapatunayan sa paraan ng ating pamumuhay ang talatang ito. Reading, begin. Our conversation is in heaven, from whence also we look for a Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi po usapan yung conversation dito. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo na conversation dito is citizenship. Ang ating citizenship, pagkamamamayan, ay sa langit. Dahil sa langit ang ating pagkamamamayan, we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Notice mo na sinabi ng Apostol Pablo, ay hindi niya po sinabi that will be. Hindi niya po sinabi for your conversation will be. Ngunit ano po ang sinabi niya? For our conversation is. Lahat ng mga mananampalataya na tunay na nanampalataya kay Kristo, immediately are transferred yung kanilang citizenship mula sa mga citizens ng mundo ay naging citizens ng langit. Everyone has their conversation is in heaven. At dahil po doon, every one of us are traveling towards heaven as long as we live in this world. Meron na tayong pasaporte. Ang ating mga pangalan po has been written down in the book of the book of life of the Lamb. Ang ating pong pagkamamamayan ay naitalaga na. Hindi po talaga tayo tunay na citizens ng Philippines. Hindi rin tayo mga citizens ng China, ni hindi ng Amerika, nor of any nation on this earth. Kung tayo po yung mga tunay na mananampalataya, we should not forget where we are going. We should not forget where we truly belong. Sapagkat tayo po yung mga citizens, mamamayan ng langit. That's why we have to be warned. Ang mga manlalakbay na nakakalimot sa kanila pong pupuntahan ay maliligaw. Katulad ni Lot, who has set his eyes on Sodom, he forgot his tent and his altar. At kanya pong inusog, palapit yung kanya pong tahanan, yung kanyang tent, towards the wrong city. At ano po nangyari kay Lot? It cost him everything. It cost him dearly. Kaya po mga kapatid, don't forget where we are going. Ang mundong ito will try to persuade us na lahat ng pinakamagandang bagay na makukuha mo ay nasa buhay na ito. Na lahat ng kayamanan,
sa mundong ito, sa panahong ito, ang pinaka-importante. Na lahat ng comfort that this world can offer is all that there is. Ngunit hindi po yun ang pangako ng Panginoong Hesus. Sa John 14:2-3, John 14 verses 2-3, hindi niya po sinabi yung kanyang piniprepare na lugar ay nasa earth, nasa mundong ito. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesus? In my Father's house are many mansions. If it were so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Hindi po pinrepare ng Panginoong Hesus yung lugar para sa atin in here, in this temporary, but rather in heaven. He is preparing our place in there. So, kamusta po ang ating pamumuhay? Tayo po ba ay namumuhay na parang mamamayan ng langit? O tayo po ba ay umaakto as if ang mundong ito ang ating final home? Ang ating tunay na tahanan, huling hantungan? Kung ating pong naunawaan that we are pilgrims, we have to travel light, iwan lahat ng pabigat. If we are truly pilgrims, we are to set our eyes forward in the place we are going to. So mga kapatid, the last thing that is being admission to us is for us not to forget we are going. Kaya niyo pong tapusin ko dito. Today, we are reminded, katulad ng pagpapaalala ng Apostol Pedro sa mga mananampalataya noong unang siglo, we are reminded of who we truly are. We are admonished to not forget kung sino tayo. Tayo po ay strangers and pilgrims. Na ang mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. At hindi yung kanilang pamamaraan ang ating pamamaraan. Hindi po yung kanilang pamumuhay ang ating dapat ipinamumuhay. Ang tunay po nating citizenship o pagkamamamayan ay nasa langit. We are admonished not to forget, not to forget where we are. Tayo po ay hindi nasa parke, again, but we are standing on a battlefield. Ang kasalanan po is not harmless. And it is waging war against our soul. Yun po ang description. Kaya po dapat everyday, bukas ang mata, gising ang ating isip at diwa, at araw-araw nananalangin because we are in the enemy lines, in enemy territory. Bilang mga manlalakbay, we cannot afford to be careless. We cannot afford to be prayerless. Amen. And lastly, we are reminded not to forget kung saan po tayo papunta. Lahat ng mga bagay na tila baga pinakamahusay na maaari nating maranasan dito, lahat ng bagay that awaits us would be better. Tila baga sukdulan na ang kagandahan ng mundong ito. We are to be reminded na a better country is waiting for us. Isang bayan kung saan ang pundasyon at kung sino ang gumawa ay ang Panginoon, ang Diyos mismo, ang langit. And that is our real destination. Yun po ang tunay nating tahanan, mga manlalakbay. So don't mistake this world for your homeland.
One day, matatapos din po ang paglalakbay. Matatapos ang pakikipagbaka. Lahat ng mga luha ay papawiin. Lahat ng hirap ay matatapos. And we will step into the Father's house. Never a stranger. Never again a pilgrim. Matatapos yung ating paglalakbay. And finally, forever home. Ngunit habang tayo po ay naglalakbay, we ought to be reminded na tayo po ay panandalian lamang dito. Tayo po ay dumadaan lamang dito. Live today and fix your eyes to eternity. Live today as pilgrims pressing towards Zion, towards heaven. Sapagkat sooner rather than later, ang lakbayin ay matatapos at magsisimula ang walang hanggan para sa atin. Tayo po mga kapatid are strangers and pilgrims. Are we living up to our name? Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Hinahanya ko po kayo magsitayo. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong huling paalala